Morning guys, sa umagang ito guys, PMS tayo sa unit natin na Suzuki B64W Turbo Automatic Transmission. Sa umagang ito guys, lilinisin natin yung throttle body guys, pati na rin yung tatlong fuel injector, tsaka palitin tayo ng air filter para sa unit natin guys. Balik tayo mamaya guys. Clean ako eh. Ayan guys, ito yung ating throttle body guys. Tatanggalin natin yan guys. Medyo matigas ito guys kasi yung unang nag-troubleshoot nito, yung naglinis, medyo nilagyan na yung sealant, yung throttle body. Tanggalin natin ito guys. Balik tayo guys. So guys, ito na yung natanggal natin na throttle body guys. Ito yung linisan natin guys na TPS, and then itong map sensor, tapos itong IACB pag guys. Yan, balik tayo mamaya guys. So guys, nabuksan na natin yung ating throttle body guys, at tingnan nyo itong mga kalawang guys. So ibig sabihin nito guys, kung ano ang itsura dito sa throttle body, ito guys sa coolant system ito guys. Ito din yung sitwasyon sa ating head gasket natin guys. Ganito din siya guys, medyo kalawang. So kailangan natin malinisan ito guys para iwas problema sa ating cooling system doon sa makina guys. Balik tayo guys. Ayun guys, dandahan muna natin kukunin yung mga dumi guys. Medyo mga kalawang ito guys kasi hindi natin alam guys na minsan gumamit tayo ng mga distilled water o tap water guys kung wala tayong available na coolant. Kaya ito yung kadalasang mangyari guys sa ilalim ng ating throttle head body doon sa cooling system niya. Namumuo ng mga taya yan guys na posibleng magkaroon ng problema sa ating cooling system o sa engine block natin. So balikan natin guys hanggang sa malinis natin yung kabuuan guys. So ayan guys, itong pangalawa guys. Sa dami ng kalawang na dumidikit sa chamber ng ating cooling system guys, medyo kumapit na guys. So subukan lang talaga natin guys na malinis kahit konti, mawala lang yung mga kalawang dyan sa cooling system chamber guys, para maiwasan natin ang pagkasira ng ating makina guys. So mabalik tayo ulit guys. So guys, ito na yung kanina guys. Nalinisan na natin yung mga kalawang dito guys. Yan. Gamit natin ay carburetor, carb cleaner, carburetor. Pati din sa mga ilalim dito sa ating butterfly sa throttle body guys. Nalinisan na rin yan guys. Pati dito sa kabila guys. So, balik tayo maya guys pagkabit nito guys. Yan guys, ito yung pangalawi guys. So, nalinis na rin natin yung mga kumakapit dito na kalawang sa ating cooling system guys. Yan guys. Tsaka yung una kanina, nalinis na rin yun, tapos ito. So, ikakabit natin ito guys. Balik tayo guys. So ayan guys, balik assembly tayo sa throttle body natin guys, at ikakabit natin maya maya yan guys doon sa position doon sa makina guys. Balik tayo guys. Yan guys, linis muna tayo sa intake ng housing ng throttle body guys. Hindi maiwasan guys na may mga patapon din dyan na engine oil guys, na dumi din sa ating makina guys. So kailangan nating linisan guys para maiwasan natin yung mga problema dyan sa ating
makina pag mag-under na. Balik ulit tayo maya guys. Kanay mo gapon ni ang ihang kuan flowing karon sa ihang hose kay kusog. Ang uban wa di mo agas. Barado. Barado ang cooling system. Kaning ihang hose diri. Connection niya. Okay. Ayan guys, naikabit na natin balik yung ating bagong linis na throttle body guys. So balik tayo guys. Ayan guys, balik tayo ng bagong air filter guys. Balik natin doon guys, kasi yung luma guys medyo marumi na. Kung Suzuki air filter ng DE64W. Ayan guys, bago na yan guys. Balik ulit tayo mamaya guys. Ayan, naikabit na lahat ang ating air filter na bago, pati yung bagong linis na throttle body system guys. Balik ulit tayo mamaya guys. So second PMS natin guys, itong big ball na tensioner bearing guys. At ito yung bago. Pero pagtabi natin yan guys, medyo meron siyang gap talaga guys. Medyo malaki ito guys kumpara dito sa big ball. Tapos yung diameter naman niya guys, kung susukatin natin guys, yan o. May excess yan guys. Yan. Ito yung bago guys. Yan o. Wala ka talaga maririnig na ano guys, na hissing sound itong sa bago. Papalitan natin itong luma guys, kasi kung ano, ikutin natin guys. Yan. Meron na siyang hissing sound guys. So papalitan natin to guys, itong bago. Balik to ano tayo. Ito big ball ito guys. Ito yung bago natin. Balik tayo mamaya guys. So yung ingay guys. Tensioner bearing na ingay. Third PMS natin guys. Ito na namang tatlong fuel injector. Isa, dalawa, tatlo sa kabila guys. Yan guys, medyo masilan itong pagtanggal ng fuel injector guys, kasi kailangan mong diinan yung ano niya, injectors, sabay hulbot din sa ano, yung wiring niya guys. Tapos sabay tanggal itong injector rail. Yan, tanggalin yan guys para tanggal natin yung tatlong injectors ng ating unit guys bago natin linisin. Ayan guys, kung makita nyo guys, yan ang proper na pagtanggal sa ating fuel injector ng ating DE64W bago natin isa-isahing linisin yung fuel injector guys. Katulad yan guys. Yan. Grabe ka dugaw. Yan. Makita mo yung sa dulo guys. Medyo marumi na guys. Isang injectors pa lang yan. So tatlo yan guys. Lilinasan natin guys.
Yan guys, kita nyo guys, yan sa actual guys oh. Bali, tatlong fuel injector natin guys. Yan. So yan guys oh. Titingnan natin sa malapitan guys. Yan. Yan. Yung sa dulo, medyo marumi na talaga guys. Isa din ito guys, kadalasang sanhi guys, na malakas sa fuel consumption dahil hindi pantay-pantay yung misting ng fuel injector natin guys doon sa ating makina. Kaya linisan natin to guys para maiwasan natin yung mataas na fuel consumption at saka maganda yung takbo ng ating makina guys. Balik tayo mamaya guys. Tsaka ito guys, ito mga labasan ng ating fuel injectors guys. Linisin din yan guys. Tatlo yan. Kasi sa tingin ko maruming na talaga. Kahit na madalas ako naglilinis ng engine bay ko guys sa aking unit. Pero di maiwasan guys na mayroon talagang alikabok. Saka mga dumi na ditikit dito sa ating mga makina. Kaya sanay na medyo marumi pati yung ating labas ng ating engine bay. So balik tayo mamaya guys pag matapos ng malinis natin yung tatlong fuel injectors. Sige guys, balik tayo ba guys. Tsaka guys, nagpalit rin pala tayo ng bagong tensioner bearing guys, yung pinakita ko kanina. Naikabit na rin yun guys. So far so good naman yung compressor sa aircon na 4PK belt saka yung 5PK belt. Tapos yung ating water pump guys, okay lang din naman, walang problema. So balik tayo guys doon sa ating fuel injectors. So guys, balik tayo yung sa katatapos lang natin na nalinis yung fuel injectors guys. Yan guys, kung nakita nyo, napansin nyo kanina guys, yung pagtanggal pa lang natin, ang daming mga dumi na nakakapit doon sa nozzle ng ating injectors guys. Matapos malinisan ito guys, ito na ngayon yung bago nating fuel na injector fuel. For fuel injectors na bagong linis guys, yan. Wala nang bumabara doon sa nozzle niya guys. Yan. Importante nito guys na malinis para pantay-pantay yung misting ng ating fuel injectors doon sa ating makina guys. So pwede natin na ito guys, ikabit ito guys pag matapos ng malinisan din yung ibang parte doon sa ibabaw ng ating fuel injectors guys. Balik tayo guys. So guys, additional PMS guys, kasi yung tatlong spark plug guys mayroon oil guys, kailangan nating palitan ang head gasket cover guys ng makina. So isa-isa mo lang tatanggalin natin yung guys, yung turbo assembly para matanggal natin yung cover sa ating makina guys. Medyo matagal-tagal ito guys kasi maraming talay-talay pa, tsaka mga bolt na ilulus mo na bago natin matanggal yung cover at mapalitan ng panibagong gasket ng cylinder head. So babalik tayo mamaya guys. Napakasilan tanggalin yung housing ng turbo guys. So start na naman guys, pagtanggal ng gasket, yung takip ng engine guys, para mapalitan natin yung sirang silent liquid gasket guys.
Yan ang sira natin guys, itong porosyon na to guys, kasi naputol na guys, kaya nagkakaroon ng leak sa oil, engine oil, yung spark plug natin. So yan ang ito natin guys. So unang bukas pa lang ito guys, galing Japan. So kita mo naman kung gaano ka rumi na ang cover ng ating engine guys. So papalitan natin yung sira guys, tapos tingnan lang natin din yung mga camshaft guys, kung ano pa ba ang dyan ang dapat linisan. Ito yung kabuuan ng camshaft ng ating unit guys, DE64W 4x2 automatic transmission. Yan guys. So ito yung mga carbon build up guys. Medyo hindi na yan basta-basta matanggal guys. Ito yung papalitan natin guys. Itong portion na to. Plastic ito guys. Pero kaso nasira na. Yung kapartner nito nandito guys. Kita niyo yan guys. Yan. Ayan, naputol siya. Kaya every time na magkakaroon ng pressure sa engine guys, papasok yung engine oil doon sa spark plug natin guys. Kaya basa na basa yung spark plug natin kanina, yung kinuha ng ating yan. Ito natin. Medyo basa siya. Sa kadalahinan ng itong gasket ng engine cover niya, kasali na rin ito, at yung naputol ay wala na, busted na. So papalitan natin din ito guys, para hindi na mag-accumulate yung langis doon sa ating spark plug. Balik tayo ngayon mamaya guys. So tanggalin natin yung lumang gasket cover niya guys. Yan, pati yung naputol. Kaya pala guys, kada check ng spark plug may langis na tumatagas sa dulo ng spark plug. Yan pala dahil dito guys, sira na yung niya, gasket cover. Kaya no choice, kailangan natin palitan ng bago para mawala na yung tagas ng langis doon sa ating spark plug. So balik tayo guys. Yan guys, kabit tayo ng panibago nating head gasket cover guide. Yung natin guys. Yan. Yan, ikabit yan doon sa ating makina guys. Yan ang kabuang itsura guys ng makina ng ating unit ng K6E engine, 660cc 4x2 automatic transmission. Yan guys, balik tayo guys. Ito guys, ito yung cam sensor natin guys sa engine guys. Medyo marumi na talaga guys. So kailangan natin linisin para maganda yung hatak ng ating makina. So balik tayo guys. Guys, tapos lang yung kabit guys. So guys, ito yung kabuuan natin na PMS sa araw to guys. At saka ito na ngayon yung tunog ng ating makina guys. So salamat sa mga nanood sa vlog ko na ito. At doon sa mga subscriber na hindi pa nakapag-subscribe, huwag kalimutan pindutin ang notification bell, click and subscribe para sa mga susunod pa natin na update, sa mga susunod natin na video vlog sa ating unit guys. Laging mag-ingat, be happy,
At see you again next time guys. Bye bye.